tanong, ikaw ba'y na politika at sinunod sa iyo ang iyong corona? Well, Sir Ted, sa tingin ko po, wala naman sigurong politikang nangyari or sinulot or something. Pero alam niyo yon, yung feeling ko po na parang ako yung biktima ng mga pangyayari. Na kung meron mang ganun nga, kung totoo man, pero yun nga po ang sinasabi ko, sana hindi po ako nadamay sa mga pangyayari kasi wala po talaga akong kasalanan. Hindi ba parang sa pananaw ng iba, baka overacting na yan o papanggap lang yan na talagang wala kayong kuryente? Kung gusto po nila, pumunta sila sa bahay namin para po makita nila. Paano ka nakakapaligo sa bahay nyo? Paano ka nakakapag-aral o nag-aaral ka pa? Paano yan? May poso po kami. So, sa poso po ako naliligo. Sa pag-aaral naman po, alam niyo po yun, Sir Ted, pag sanay ka sa ganung pamumuhay, hindi mahirap para sa'yo. Kung may assignment ka, gawin mo sa tabi ng kandila, okay lang po. Wala pong problema doon. Sa gitna ng lahat ng yan, naging cum laude ka. Apo. Hindi ibig sabihin na anak ng mahirap o mahirap ay hindi na maaaring maging katulad mo. Totoo po. Kaya I'm so proud of your mother. Hindi nga, Venus, no? Siguro ang galing niya magpalaki. Sobra po. Sa'yo, ha? Sobra. Are you ready? Yes, I If you're ready, we have 2 minutes. Please answer as quick as possible. Sa ibang palagay, karapat dapat si Helen Nicolette Henzon na pumalit sa'yo bilang binibining Pilipinas Universe. Oo naman po. Sobrang deserving si Nicolette po para sa crown na yon. At sinasabi ko nga, hindi po kasalanan ni Nicolette kung ano man po yung nangyayari ngayon. Kasi siya talaga yung pinalit at siya naman talaga yung karapat dapat. Binawi ba ng binibining Pilipinas yung binigay sa yung mga alahas o premyo? Actually, hindi ko pa po nakukuha yung lahat ng premyo. Yung premyo po is divided into 12 months and then yung first month pa lang po yung nakuha ko. And I don't think makukuha ko pa po yung iba. Ngayon pala, meron ng mga nasasabi na ikaw'y umaarte lamang para maging daan ito na ikaw'y makapasok sa showbiz. Alam niyo po yung feeling na siguro hindi ko po ito sasabihin ng mga bagay na to kung ito'y arte lamang. Pumunta sila sa amin kung gusto nilang malaman ang katotohanan. Yun lang po masasabi ko. Pero kung sakasakali ba na ikaw'y offeran na pumasok sa show business, papayag ka? Well, sabi ko nga po bago ako pumasok sa isang bagay, gusto ko po munang matapos yung kung ano man pong pinagdadaanan ko ngayon. Kung sakasakali man, kung sakasakali man, ano ba ang gustong gampan ng papel ni Venus sa showbiz? So far, hindi ko pa po kasi siya pinag-iisipan at hindi ko pa rin po alam kung ano po yung bagay sa akin kasi hindi po talaga ako inclined sa ganong business. Ikaw ba ay gustong magpaputi? Ayoko po. Siguro po, nilang ako ng Panginoon ng ganito, so hindi ko babaguhin kung ano man yung gusto niya. Meron ka bang gustong paritoking bagay sa iyong katawan? Wala rin po. Kontento po ako sa kung anong meron ako ngayon. Meron ba sa iyong minsan sa buhay mo nag-propose ng kung tawagin ay indecent proposal? Wala po. Naniniwala po ako na kung anong klaseng tao ka, yun din ang magre-reflect sa ibang tao. So, alam ko kung paano i-carry yung sarili ko. Siguro kaya walang nagpo-propose. 3-second violation. Kung sakasakali, tapos na ang ating 2 minutes. Balitaan ko na ikaw pala mahilig sa SpongeBob. Para kay si Melay. So, Venus, I'll give you a token from us. But I have to approach you para malaman nila kung gano'n ka katanda. Ano bang height mo, Venus? 5'9", sir. 5'9"? Pero naka-heels ka ngayon. Opo. Ilang inch yan para malaman nila? 5 din po. Ha? 5 inch. 5 inches din yan. Wow, thank you, sir Ted. Pag tayo. Thank you. So, Venus, thank you so much for gracing our show this afternoon. Mga kaibigan, until next week. Pailon ngayon. Next week. Venus.